Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the Lord of our salvation. Muli, pinabati po ang lahat na nandito ngayon sa ating bulwagan ng mapagpalang araw. Gayon din po ang mga kapatid natin na nakatunghay at kasama natin sa ating pananambahan, sa ating mga social media accounts. Manatili po tayong nakatayo para sa ating maikling panalangin at pagbasa ng ating Bible reading sa araw na ito. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya at kapayapaan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos at Ama naming makapangyarihan, pinupuri namin at sinasamba ang iyong matamis na pangalan. O Yahweh, aming El Shaddai, kami po ay humihingi muli sa iyo ng paglilinis upang kami maging karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan, tumawag sa iyong banal na pangalan, at tumanggap ng mga biyaya na nagmumula sa iyong mapagpalang mga kamay. Ama, hinihiling namin sa iyo na kalooban mo kami ng talino, bukas na pag-iisip, at mapagmahal na puso. Nawa, Ama, ang mga aral na aming maririnig sa araw na ito ay hindi lamang po namin maintindihan, kundi aming maisabuhay. At katulad ng mga taong inyong tinawag nung una, nawa ibigyan niyo rin kami ng lakas ng loob at talino upang maibahagi namin ang mga aral na ito na aming matatanggap sa araw na ito sa aming kapwa, upang katulad nila ay pagdaluyan din kami ng biyaya at mabuting balita para sa aming mga kapwa. Ito, Ama, ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kasama ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong pagbasa sa araw na ito ay hahanguin natin sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 29, talata 11 hanggang 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang salita ng Diyos. Papurihan muna natin ang ating Panginoong Diyos. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Muli po ang aking pagbati, mapagpalang araw po sa lahat. Tayo po bang lahat ay pinagpala? Naniniwala po ba talaga tayo? Buong puso na tayo po'y pinagpala? Taas nga po yung kamay ng mga pinagpala. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Totoo po ito, mga kapatid, tayo po'y naniniwala at nagtitiwala na tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Everyday po yan, mga kapatid. Free-flowing ang biyaya ng Diyos. Automatic, kumbaga. Can you imagine, mga kapatid, kung ang mga biyaya, mga pagpapala na ito, yung mga pinagkakalob sa atin ng Diyos, kailangan nating ipanalangin isa-isa, araw-araw. Siguro po, sa gabi, bago tayo matulog, mananalangin tayo. Sabihin natin, Lord, sa pagtulog ko, sana tuloy-tuloy ang supply ng hangin na puno ng oxygen. Sana yung oxygen dumaloy sa aking ilong papunta sa aking baga. Tanggapin ng aking dugo ang oxygen papunta sa aking mga vital organs. At kunin naman ng dugo ko yung mga carbon dioxide pabula sa baga para ihingang palabas. Dami nun, ano? Respiratory system pa lang yan, mga kapatid. Kung ilalahatin natin, siguro putok na yung araw, gising pa tayo sa pananalangin. May bago na naman tayong panalangin gagawin. Amen?
So kung automatic po ang mga biyaya, free-flowing ng pinapagkaloob sa atin ng Diyos, siguro dapat mga kapatid, automatic din yung papasalamat natin sa Diyos. Amen. Sa paggising natin sa umaga, blessing na yon, di po ba? Sabi ni Father Orbos, di ba? Every gising is a blessing. Naniniwala po kayo? Amen. Sabi nila, nagising ako gawa ng alarm clock. Hindi biyaya ni Lord. Subukan kaya nating maglagay ng alarm clock sa tabi ng patay. Magising po kaya yon? So totoo po, paggising natin sa umaga is a blessing already from the Lord. At ang maganda po sa atin, mga kapatid, na anak ni Yahweh El Shaddai, na nakatunghay na sa mga aral ng ating Panginoon, tayo po malaya nating naibibigay yung papasalamat sa ating Panginoon. We are joyful and we are very thankful to the Lord. Malaya nating itinataas yung ating kamay. Pag sinabi, pinagpala ba tayo ni Lord? Pinagpala tayo ni Lord, tinataas natin yung kamay natin. Amen? Hindi na tayo nahihiya, hindi po ba? Naalala ko po noong ako'y kabataan ko, yung El Shaddai po, ginaganap yan doon sa may simbahan na sa amin sa Tanay, sa Rizal. Tinatawanan ko lang po yan. Yung mga nagtataas ng kamay, sabi ko, wala yan. May paiyak-iyak pa. Paglabas ng gawain yan, balik sa dating buhay. Hindi ko po akalain na after how many years, isa na rin po pala ako doon sa magtataas ng kamay at magsasabing papuri sa Diyos. At ako po totoong nagpapasalamat dahil ang laki po ng turnaround sa buhay natin. Ano po? So we do realize, recognize, and thanks the Lord sa ating mga biyaya. Ano po? Nagtataas tayo ng kamay kahit minsan hindi na tayo nakapag-ahit ng kilikili, di ba? Taas talaga. Kahit medyo basa-basa yung ating kilikili, taas pa rin, di ba? So, dahil po yun, tayo ay nakapokus na sa kay Lord. Hindi na po tayo nakapokus sa ating sarili. Yung mga nahihiya pong magtaas ng kamay, ano pa rin po yan? Meron pa rin, bahagi pa rin ng kanilang sarili na nako-conscious pa rin sila kasi ang tinitignan nila hindi si Lord, kundi yung sarili pa rin nila. Amen. Alam po natin na ang ating pong Diyos ay totoong mabuti at tapat. Ngunit ganun pa man po, nai-stress pa rin po tayo, nade-depress pa rin po tayo sa buhay natin dahil sa mga kaguluhang nangyayari sa mundo. Di po ba? Ano pa rin tayo, nalulungkot pa rin tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng kapaghatian. Kasi parang walang katiyakan yung ating kinabukasan. Amen po ba? You name it po, nandyan ng lahat. May gera, may mga tao sa gobyerno na hindi tapat. Habang tumataas ang halaga ng bilihin, ang sweldo natin, ganun pa rin. Hindi po ba? You name it, napakarami na dahilan para po tayo ay malungkot at tila mawala ng pag-asa. Bagamat po gising na ang ating diwa sa pananampalataya, nahuhulog pa rin po tayo sa patibong ng ating mga kaaway. At marami po sa ating mga kapatid, dahil sa kawalan ng pag-asa, nahuhulog po sa depression at stress. Yung mga kabataan po ngayon, lalo na, bumagsak lang sa test, parang na sila, depressed na. Isang test lang po. Iisip nila, sira na yung kinabukasan ko. Hindi ko na maabot yung aking mga pangarap. Dahil lang sa isang test. Yung iba naman, mag-post ng picture sa Facebook, hindi lang malike ni crush, nadidepress na. O kaya naman si boyfriend o girlfriend, hindi lang makapag-reply sa text. Sira na ang mundo, sira na ang araw, Tapos sasabayan pa ng kanta, sa radyo. Wala nang bukas. Di ba, nadidepress tayo. Nadidepress tayo kasi nawawala yung focus natin kay Lord. Hindi ba po? Minsan, ang ginagawa pa nating role model, si Buloy.
Kilala niyo po si Buloy? Ay, yung may aso, si Morlock. Ay, yung pong hindi nakaka-relate eh. Itanong niyo na lang po sa batang 90s, mahabang explanation po yun. 15 minutes lang po tayo. Ayun. Pero ito po ba yung talagang nais ng Diyos para sa atin? Sa ating pong pagtatalakay ngayon, magbabanggit lang po ako ng dalawa. No? Kasi limited lang po tayo. So una po, sabi po ni Jesus, Juan chapter 10, verse 10, sabi niya, naparito ako upang magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos ang lahat. Ibig sabihin po, si Lord, ang gusto niya sa atin, meron tayong buhay na masagana. Amen po. Tayo po mga tao, meron po tayong mga sarili. Tayong lahat, may mga sarili po tayong plano sa buhay. May mga pangarap tayo, may mga gusto tayong maabot sa buhay. Tayo po nandito sa abroad. Nag-abroad po tayo para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Sa mga pangarap natin. Sa pamilya, gusto natin makatapos yung mga anak natin, magkaroon ng mabuting edukasyon, makabili tayo ng mga properties, mapatayo natin yung pangarap nating bahay, at saka yung sasakyan na gustong-gusto natin. Di ba po? Gusto natin yung bahay natin, 5-story, pero walang elevator, para may kasama exercise, no? Hindi na tayo bibili ng treadmill, di ba, Bro Albert? Ito gusto natin, sasakyan, yung sports car, yung red. Ha? Huwag nyo lang pong hahatiin yung fita. So kahit gaano man po kaganda yung ating mga plano sa buhay, iba po yung plano ni Lord sa atin eh. Amen po ba? Minsan kahit nakaset na yung plano natin. Ito ang gusto kong mangyari at ito yung gagawin ko para maabot ko yan. Minsan hindi pa rin natin naaabot o hindi natin nagagawa yung mga dapat natin gawin. Dahil ang bukas po, ang kinabukasan is uncertain. Hindi lang po naman bumabase sa gusto natin ang nangyayari. Siyempre, mayroong mga external na bagay na tila nagiging dahilan upang hindi po natin maabot o magawa yung mga dapat natin gawin. Kaya nga minsan, meron tayong plan A, may plan B, may plan C. Siguro naman po, pagdating ng plan X at hindi pa rin po, subukan naman natin yung plano ni Lord. Amen po ba? So, paano po natin malalaman ng plano ni Lord? Una po, kailangan kilalanin natin siya. Amen. Paano po natin kikilalanin si Lord? Let us read our Bible, makinig tayo sa mga naghahayag, and let us do our research. Sa pagkakilala natin sa Diyos, mas maiintindihan at malalaman natin kung anong mga dapat natin gawin. Amen po ba? So after natin makilala si Lord, then we pray. We pray and then we discern. We pray. Paano pa tayo manalangin? Ang sabi po, ang panalangin is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Ano pong ibig sabihin? Pag po tayo nanalangin, hindi lang yung tayo lang ang nagsasalita. Oh, Lord, gusto ko nito. Gusto ko nito, Lord. Ito gusto ko, Lord. Minsan, nililitanyahan pa natin si Lord. Nagdedemand tayo. Gusto ko nito, Lord, bukas. Bukas, kailangan nandyan na. Kailangan, Lord, mga kapatid, bibigyan din natin ng panahon si Lord na makapagsalita sa atin. Kung matatandaan po natin yung kay Samuel, sinabi niya, Lord, I am here. Your servant is listening. So, dapat nagkakaroon din tayo sa ating panalangin, mayroon din tayong oras ng katahimikan na kung saan hihintayin natin ang Diyos na magsalita sa atin. Amen po ba? And then we discern kung anong gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Ang discernment po, hindi po yan choice between good and evil. Good or bad. Automatic po dapat, between good and bad, good lagi. Good lagi. Ang discernment po is between two good things at pipiliin mo or i-discern mo kung ano yung gusto ni Lord na gawin natin. Example,
meron kang girlfriend at boyfriend or boyfriend. Ano? Tapos meron kang inclination o parang pakiramdam mo may inclination ka na magsilbi sa simbahan. So itatanong mo kay Lord, Lord, ano ba gusto mo, magpare ba ako or magmadre or mag-asawa? Amen po ba? Parehong mabuti po yun, di ba? Parehong mabuting mag-asawa, mabuti ring maging pare or maging madre. So we discern, we pray for Lord's guidance. Ganon din po sa mga biyaya na gusto nating hingiin sa Diyos. And then when we pray, mga kapatid, kailangan very specific po tayo kung anong gusto nating gawin ng Diyos para sa atin. Baka kasi reklamo lang tayo ng reklamo, ano, mga kapatid? Kay Lord, sinasabi natin kay Lord, Lord, bakit siya na-promote? Malaki na sweldo. Mas masipag at mas matalino naman ako sa kanya. Baka ang pagkakaiba ninyo, siya nananalangin kay Lord na, Lord, ma-promote ako at magkaroon ng gantong halagang sweldo. Samantalang ikaw naiwan ka sa pagrereklamo. Sabihin mo, mas magaling pa ako dyan, mas matalino ako dyan. Pero hindi ka naman nanalangin. Sabi nga, you pray for the unimaginable, for God to give you the impossible. Amen. So sa susunod po na tayo mananalangin, mga kapatid, we should be very specific. We discern and we pray hard and we pray unceasingly, sabi nga ni Saint Paul, di po ba? So maliban po dito sa pagnanais ng Diyos na bubuhay tayo ng masagana, ano pa po ba yung isa? Basahin po natin Timoteo, sa unang sulat sa Timoteo, chapter 2, verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So ang nais po pala ng Diyos, maligtas tayo. Ano po bang ibig sabihin ng kaligtasan? Katubusan lang po ba sa mga kasalanan na ating minana? Ang kaligtasan po ay panahon na kung saan tayo po ay makasama ng Diyos sa langit. Makasama niya habang panahon. Naniniwala po ba kayo na totoong nais ng Diyos na tayo ay maligtas? Siguro po magandang gawin nating basihan yung nakasulat dun sa napaka-popular na Bible verse, yung John 3:16. Ano po? Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para tayo ay maligtas at matubos sa kasalanan, ano pa po ang hindi niya kayang ibigay? Nung po ako ay high school, ano po? Nostalgic. Meron po akong kaklase, sabi niya, ba't pa ako magsisimba? 144,000 lang naman na maliligtas. Yun po ay nagpapakita ng kakulangan ng kaalaman sa Biblia, sa aral ng Diyos. Dahil kung 144,000 lang po ang maliligtas, yun, mula sa 12 tribo ng Israel, di po ba yan? So 12,000 each tribe, so 144,000. Bakit pa po ipinapangaral sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lahi? Hindi po ba? Noon kulang din po yung kaalaman ko sa Biblia. Pero due to the power of deduction, kumbaga, bakit 144,000? Tinuturo nga sa lahat. Ako, Pilipino ko, bakit tinuturo sa Pilipino yung, yung pananampalataya sa Diyos? Samantalang wala naman palang naghihintay na kaligtasan para sa amin. So bagamat kulang yung kaalaman natin sa Biblia, kailangan gagamitin din po natin yung sarili nating pag-iisip para hindi tayo basta-basta naliligaw sa mga naririnig at nakikita natin sa ating paligid. Amen po ba? Praise, papurihan po natin ating Panginoon. So papaano po natin pipiliin na tayo ay maligtas? May dalawang utos lang naman po ang Diyos. Kumbaga, kung susumahin pa natin, isa na lang Pag-ibig. Amen po ba?
Dalawang klase ng pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. At ang ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun po yung dalawang bagay na pinagagawa lang sa atin. Kumbaga, kung atin pong palalawigin ng konti, babalik po tayo dun sa 10 utos. 3 utos para sa Diyos at 7 utos para sa atin, para sa ating kapwa. Amen po ba? Sino po nakakabisado ng 10 utos? Ha? Ano po yung number 4? Amen. Honor your father and mother. Yan lang po yung utos na may kaakibat na pangako. Ano? Amen po. Pag iginalang mo ang iyong mga magulang, magkakaroon ka ng buhay, mahabang buhay. Amen? Amen. So bakit ko naman po nanaisin ang buhay na walang hanggan? Dito nga sa mundo, nabubuhay na ako ng masagana, meron pa rin suffering. Meron pa rin kalungkutan. Lumuluha pa rin ako. Bakit hahangarin ko ang mahabang buhay o buhay na walang katapusan kung ganon din lang? Ganon din po ba pagdating sa kinabukasan natin sa piling ng Diyos? Ang pangako po ng Diyos na kapag po tayo ay nakasama niya sa langit, wala na pong sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagluha. Ang sabi nga po, papahira ng Diyos ang ating luha. Pagkagaling natin sa buhay natin sa lupa, papunta sa buhay natin sa piling ng Diyos, papahira ang ating luha dahil doon, tapos na ang lahat ng paghihirap. Tayo naman po mga kapatid, tayo po'y naghahangad ng masaganang buhay. Bakit po? Dahil ayaw natin ng sakit. Ayaw natin ng kalungkutan. Ayaw natin na tayo ay naghihirap. Amen po ba? Gusto natin ng masaganang buhay kasi ayaw natin na yung anak natin na iiwan, na nasa hindi magandang paaralan. Gusto natin international school. Di po ba? Gusto natin na kapag may sakit ang ating anak, doon kagad sa medical city. Nada pa lang, pa-x-ray na kaagad. Di po ba? So ayaw natin na yung sarili natin o yung ating mga mahal sa buhay nahihirapan. Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kapighatian. Ngayon po, iba na. Pagdating natin doon sa buhay, sa kabila, nakapiling natin ng Panginoon, hindi na po natin kailangan ng kayamanan. Hindi na natin kailangan ng pera. Dahil doon, wala na pong suffering. Wala nang pagluha. Amen po ba? Kaya nga po, sabi, wala tayong dadalhin sa ating pagkamatay. Amen po ba? Sino na pong gusto mo? So yun po mga kapatid, ang ating Panginoon ay totoong tapat at mapagbigay. Dito pa lang sa lupa, sa buhay natin ito, binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na matamasa ang mga biyaya na nais niyang ipagkaloob sa atin. At pagkatapos sa buhay natin dito, may naghihintay pa na mas magandang kalalagayan para sa atin. Amen po ba? So, ang ating pong kinabukasan ay magiging produkto ng kung ano pong choices na gagawin natin sa buhay natin sa ngayon. Kumbaga, kung ano po yung kalalagayan natin sa oras na ito, ay bunga po yan ng mga desisyon na ginawa natin nung nakaraang panahon. Amen po ba? So kung tayo man po ay makatanggap ng buhay na kapiling ang Panginoon o makatanggap ng buhay na hiwalay sa Panginoon pagdating ng panahon, ayan po ay bunga ng ating desisyon habang tayo po'y nabubuhay sa lupa. Amen po ba? Yan, bago po ako magtapos, nais ko po balikan yung isang talata
sa Bible na talaga pong nakakatulong na palakasin ang aking damdamin kapag inaabot po ako ng panghihina. Ano po? Ito pong talata na ito, mas kilala po natin to sa kanta. Yan. So, anong gusto nyo? Kantahin ko po ba? O ayaw nyo pong masira ang araw ninyo? Ito. Hinango po ito sa panaghoy. Ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Papuri sa ating Diyos na buhay. Tayo na po tayo mga kapatid para po sa ating pagbasa ng ang mga salmo sa araw na ito. Salmo 67. Diyos, maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami at pagsilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin, upang ang iyong daan ay malaman sa lupa at iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa at mangisaawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng at iyong pamamahalaan ng mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinubol ng lupa ang kaniyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Pagpalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kaniya. Amen.